Happy Sabbath po mga kapatid. Salamat po doon sa dumadaming miyembro ng missionary team. Lahat naman tayong missionary. Salamat po sa awitin. Okay. Eksakto 11:30. Malamig naman. Kaya huwag niyo akong sisisihin kung mapaba. Salamat at napakaganda na po ng ating church. Talagang pinagpapala. Praise God at salamat sa Panginoon na tayo ay nabigyan na muli ng pagkakataon na manguna sa ating mahalagang pagsamba sa oras na ito. Hindi na po ako magsasalita ng marami, pero ako'y natutuwa na makita yung ating mga matatagal na mga kapatiran na nagpapatuloy sa pananampalataya. Yan. So, ang ating pong K-text kanina mga kapatid ay ating isisintroho dito yung ating topic. Ano po? Then said Jesus unto his disciples, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Ayan. Paano po natin iuugnay ito sa ating pinakasintro ng ating topic ay ngayong umaga? Nagbigay po ako ng ilang illustration para mas madali natin maintindihan ang pinakasintro ng ating mensahe na pag-aaralan ngayon. Inyo mapapansin po itong lugar na ito. Ito yung sinaunang lugar ng Gaza. Ayan. Sino yung naalala nyo pag sinabing Gaza? Ang lugar na ito ay lungsod ng mga Pilisteo. Ito yung mortal na kalaban ng Israel. Ito po yung taong kilala sa lugar na ito ay walang iba kundi si Samson, mga kapatid. Ang lugar na ito ngayon ay ganito na siya kaganda. Okay? Kaya lang, pinaka-latest na picture ay ito. Ayan. Alam natin kung bakit nagkaganyan. Binumba po yan ng kalaban ng kanilang bansa. So, ito po yung nangyaring giyera na hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Yung Palestina versus Israel. Ano po yung dahilan na kanila pong pinag-aawayan? Mga kapatid, meron pong tatlong bagay. Una, religious reason, tapos political and territorial, at saka yung geopolitical. So, bakit po natin ginagamit ito bilang illustration? Ano po? Ito po ay naglalarawan sa labanan. At tayo mismo sa bansa natin, sa Pilipinas, ay meron din po tayong West Philippine Sea. Ayan, na inaangkin din ng ibang bansa. At hindi pa tapos ang issue hanggang ngayon. At yung pag-aagawan mga kapatid ay mga territorial ang dahilan. Ano? At kung titingnan po natin, sa langit pa lamang ay nagkaroon na po ng labanan. Sabi po dito sa Apokalipsis, chapter 12, verses 7 to 9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo, ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya inihagis sa lupa, ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So ano po yung pinaglalabanan naman nila? Teritoryo din mga kapatid. Ang sabi ng aklat ng Isaias, itong magandang nilalang na ito, ang sabi niya, sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa makaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Yan, sabi niya, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan, sa alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Meron pong pwesto na dapat Diyos lamang ang nandoon. So itong si Lucifer, mga kapatid, ay nag-ambisyon na umupo din sa ganoong pwesto, mga kapatid. Kaya ang sabi doon sa verse 9 kanina, ay hindi na sila nanalo, hindi siya nagtagumpay. Inihagis siya dito sa lupa. At ang tawag na sa kanya ngayon ay hindi na Lucifer, kundi Satanas. Matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. At ang ibig pong sabihin ng Satanas sa Greek ay adversary or opponent, disapprove at against. Ibig pong sabihin, kalaban, tagatutol, kontra, salungat palagi, kundi siya sumasang-ayon. Ito yung inihagis sa lupa.
At natalo siya doon sa langit, mga kapatid. Pagdating sa lupa ay nagsumikap siya na bumawi. Ay ang ginawa po niya ay tinukso niya yung tao. Ginamit niya yung ahas para matukso ang tao. At ang masaklap po nito, mga kapatid, ay nagtagumpay siya na makuha ang atensyon at natukso ang tao. Mula noon, mga kapatid, ay naging malayo na yung ating relasyon o ugnayan sa Panginoon. Nagkaroon na po tayo ng likas ng pagiging makasalanan. Ang pagkabagsak niya dito sa lupa, mga kapatid, ay nung ipinanganak ang ating Panginoon, ipinagpapatuloy pa rin niya yung subukin na bumawi. Ika nga, sabi po ng aklat ng Mateo 4:8 at 9, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamana sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito'y ibinigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So nag-claim si Satanas, mga kapatid, na sa kanya na yung mundong ito. Dahil sa kanyang pagtatagumpay sa tao, ay kiniklaim niya sa sarili niya na ito ay kanyang pag-aari at ino-offer niya sa totoong may-ari, mga kapatid. Kaya makikita ho natin yung great controversy at kung ating titingnan mabuti, mga kapatid, dito ang totoong may-ari nitong lupang ito ay hindi naman si Satanas. Ang sabi ng aklat ng awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. So dahil sa nahulog ang tao sa pagkakasala, inaangkin nga ni Satanas ang mundong ito at actually pati yung mga nakatira dito. At inamin mismo ng ating Panginoon na mayroon pong panganib sa ating mga tao na pinagtagumpayan ng tukso ni Satanas. Ganito po ang pahayag sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talatang 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong amang ibig ninyong gawin sa isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Nakakatakot, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon mismo ay tinutukoy niyang direkta na ang tao na pinagtatagumpayan ng tukso ay ang tatay o ama niya ay ang dyablo. At ito po nga ang dahilan kaya yung ating likas ay sinful, ang likas ng pagiging makasalanan. Kaya sa pangangaral ng ating Panginoon, ipinaunawa niya sa mga alagad kung papaano dapat aakayin ang tao sa kalagayan na makakapanumbalik tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig, ang kanyang kamatayan. Merong isang talatang sinasabi sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ito po, tayo ay nandito sa sanglibutan itong napakagulo. Tingnan niyo po mabuti, mga kapatid, malamig, huwag kayo matutulog. Maganda po itong ating pag-aaralan ngayon. Paanong madaling nahihila ang tao para gumawa ng masama? Lahat po tayo, sakop nito, mga kapatid. Pagka meron nung natutulog dyan ay pakikalabit. Sabi po dito sa aklat ng awit, chapter 51 verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Walang pwedeng magsabing hindi siya kasama rito. Ito po ay isa sa kinasihan ng Panginoon salita para paunawa sa atin na tayo po ay likas na makasalanan. Ang sabi sa chapter 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Bakit ko binabasa ito? Nakita ho ninyo, yung pagtatagumpay ni Satanas hindi laban kay Kristo. Nagtagumpay siya sa tao. Okay? Kasi may mga pagtuturo ngayon, yung mga LGT, Last Generation Theology, hindi pa raw talo si Satanas. Pwede pang manalo. Pag hindi kayo umayos, matatalo si Kristo. Mananalo si Satanas. So, dito, titingnan po natin mabuti, sinasabi na ho rito, mula pa sa sinapupunan, sila'y naliligaw at mismo sa pagkapanganak sa kanila ay nagsisimula na sila po ay makagawa ng kasalanan. Kasi likas na yan eh. Bakit nga ba ang bata, hindi mo naman tinuruan gumawa ng masama, ay kusang nagagawa niya.
walang magulang na nagturo ng masama sa mga anak. Ang itinuro ay pawang mabuti. Pero bakit ang ginagawang masama ng bata kaysa sa mabuti na hindi naman natin itinuro yung masama? Ito po ay dahil sa ating sinful nature. Ang sabi ni Apostol Santiago, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ito ang isang danger, mga kapatid, sa buhay natin ngayon. Bakit ko ginamit yung illustration ng labanan sa mga teritoryo at labanan ng Diyos at ni Satanas? Tayo ay involved sa great controversy. Ano po? Actually, noong ang ating Panginoon ay hindi natukso ni Satanas at natapos niya yung kanyang mission dito sa lupa, ang sabi po ng aklat ng Kolosas 2:15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nung ipako ang Panginoon sa cross at mamatay, nawala na ang chance ni Satanas. Natalo na siya. Talunan na talaga si Satanas. Pero yun ay labanan sa pagitan niya at ni Kristo. Talo na siya, pero hindi pa siya talo sa laban sa atin. At ito ang pinakamahirap, mga kapatid, kasi ang daming mga tao ang mas nakukuha ni Satanas kaysa sa lumalapit sa Diyos. Ang problema kasi natin, may tayong sinful nature. Kaya ito po ang isang may kinalaman sa ating pong pag-uusapan. Mga kapatid, great controversy. Dito po sa Revelation 12 verse 12, ang sabi, kaya't magagala kayo ang mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. So alam ni Satanas, talo na siya. Ano, mga kapatid, kaunting panahon na lang. Sabi nga ng mga nagtatanong sa akin, Brother Johnson, bakit di pa pinatay ng Diyos si Satanas? Sagot namin, hintay-hintay ka lang. May araw din siya, alam nga niya eh. Okay? At ngayon, ang sentro ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay may pinamagatan. I have met the enemy and he is me. Ayan, isang lalaki kasi kaya masculine. Or he or she. So ano daw po ang ibig sabihin? Kilala ko ang kaaway at siya ay ako. Bakit? Meron nga tayong sinful nature. Alam nyo, pag-aralan natin ngayon para mabawasan yung pagiging palaaway ng mga palaaway na nanonood. Minsan kasi, pag nasasaktan tayo, naagrabyado, galit na galit tayo. Pero ang totoo, ang kalaban natin, tayo. Tingnan nyo po mabuti, mga kapatid. Kasi napakahirap na kalaban ang sarili natin. Lalo pag na tayo ay hindi marunong magpatawad, mag-unawa, ayaw tayong panamang, ay hindi ho ibang tao ang kalaban natin. Tayo mismo sa ating sarili. Yung sinful nature. Tingnan nyo po. Kaya nga sabi rito, many believers look outward to identify enemies, Satan. Nagagalit na siguro si Satanas. Ako na naman. Palagi na lang siyang sinisisi. May Satanas kasi. Actually, mga kapatid, ang katotohanan niyan, yung sinful nature na nasa atin ay kusang nag-uudyok na gumawa ng masama. Ano? Ngayon, tingnan natin. Ang sabi nga dito, but Scripture teaches that often our greatest enemy lies within our own sinful nature. So ano po ang ibig sabihin? Itinuturo ko ating aralan ang Bible, ang ating pinakamalaki at pinakamahigpit at mortal na kaaway ay wala sa labas. Nasa loob ang ating sariling makasalanang likas. Today, we'll identify and confront our worst enemy from a biblical perspective. Ito po yon. Isa-isahin po natin ito. The inner enemy. At kung ang kalaban natin ay nasa loob, mismo natin how to win the war within. Papaano po natin ito lalabanan? Si Apostol Pablo mismo, mga kapatid, ay meron pong sinasabi kung gaano katotoo itong ating pong pag-aaralan. Sa Roma 7, talatang 18 at 23, ang sabi niya, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayanan akong naisin ang mabuti.
ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Kinuha ko yung salin ng Magandang Balita, Biblia. So nakita natin mismo siya mismo sa kanyang sarili, ay sinasabi niya, ay bakit nga ba yung gusto kong gawin nung tama ay hindi niya magawa? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Iyan po ang katotohanan, mga kapatid. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa atin. So yung sinful nature, in-identify ni Pablo na isa po itong kasalanan na nasa atin. Kasi dito po nagmumula, at actually, ito po ang pinakamahirap na kaaway. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Biro mo, kung gusto niyang gumawa ng mabuti, kinukontra, inaagaw ng kalikasan natin bilang masama, at mas madali niyang nagagawa, mga kapatid. Kaya nga, mapapansin ho natin yung iba't ibang mode ng tao. Katulad po ng pagiging mainitin ang ulo. Ayun, mga negative thinker, kaya depressed. Yung pong mga taong may nervous breakdown, may postpartum yung mga babae. Ano pang mga negatibong mga bagay na yan, mga kapatid? Bunga ng sinful nature natin, mga kapatid. At dapat po natin malaman yan, na pati yung nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin plinano, ayaw natin gawin, pero gagawa natin nang hindi natin sinasadya. Sabi ng verse 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan naninirahan sa aking katawan. Yung sinful nature ay kinoconsider as sin ni Apostol Pablo. So, kaya kung may pinakamasamang kaaway ang tao, mga kapatid, walang iba kundi ang kanyang sarili, ayon sa mga talatang ito. Ang sabi nga ng aklat ng Jeremias, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay, at totoong masama, sinong nakakaalam? Mga kapatid, ang social media napakarami sa ating kapanahunan ngayon. Papakita ko lang ng mabilisan, mga kapatid, yung iba't ibang social media platform na ito ay ginagamit ng kaaway para tayo ay mauwi sa paggawa ng kasamaan araw-araw at pwedeng oras-oras. Dito, daily active users at saka yung monthly active users. Sa Facebook, daily 2.11 billion. At yung monthly, ang sabi po diyan ay 3.7 billion. Kinuha ko po ito sa internet survey, mga kapatid. Yung YouTube ay meron pong 122 million daily users, at ang monthly niya ay 2.7 billion. Instagram, 500 million. Daily, monthly, 2 billion. Mga kapatid, TikTok, 50 million. At ang monthly, 1.59 billion. WhatsApp, ayan, wala pong daily siya, pero sa monthly, 2.8 billion. Twitter, 245 million at 600 million na monthly. Telegram, hindi na natin alam ito. Mayroon parang ganyan. Marami din. At 900 million naman ang monthly niya. Snapchat, 443 million at 750 million naman monthly. Pinterest, nako, ang dami pala nito. At mayroon pang WeChat. Ang dami pa po dito. Hindi ko na po nilista. Ibig po sabihin, ganito karami ang chance at yung pong estratehiya na pwedeng gamitin ng kaaway para tayo ay makapagsalita ng masama at makagawa ng isang bagay laban sa ating kapwa, na actually ang ating kalaban ay wala roon sa mga tao kundi tayo mismo sa ating sarili. Bakit nga ba tayo nagagalit sa maliliit na bagay? Bakit may mga tao na tinatamad ng magsimba, ayaw na magsimba? Tanungin mo, ba't hindi ka nagsisimba, bro? Sister, hindi alam mo anong sasabihin kasi walang dahilan. Siya rin sa kanyang sarili. Kita nyo? Wala lang. Totoo hindi? May nanonood dyan, baka nakahiga.
Ba't kaya hindi ka nagsimba? Wala eh. Yan ho ang isang bagay na akala natin maliit na bagay. Tingnan nyo, gagamit ho tayo ng mga halimbawa kung papaano natin mapapatunayan ito. Dito sa Mateo, merong sinasabing ganito, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. Nakakatakot pala to, no? Yung judgmental. Panay hatol mo sa kapwa. Ang Diyos naman, yung hinatol mo sa kapwa, yun ang ibabalik sa iyo ng Diyos. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Ang ganda ng salin dito. Magandang balita, Biblia. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang truso na nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong truso ang nasa mata mo? O, ituloy muna natin dito. Balikan natin yung truso na yan. Sabi po dito sa talatang 5, mapagkunwari. Ayan, ipokrito. Alisin mo muna ang trusong nasa iyong mata. At sa gayon, makakakita kang mabuti at malis mo ang puwing ng iyong kapatid. O, yun. O, salamat. Matindi itong aking bantay. So ano po yung context po nito, mga kapatid? Ito po ay bahagi ng sermon ng ating Panginoon. Nag-start ang kanyang sermon sa chapter 5, yung Beatitude, di ba? Kung saan itinuro ng Panginoon tungkol sa tunay na pag-uugali ng dapat na mga tagasunod niya. So, binibigyan niya ng diin na huwag basta-bastang humahatol sa iba sa mga talatang ito. Dahil tayo man ay may pagkukulang. So, ano pang ibig sabihin dyan na mapagpaimbabaw? Hypocrite. Ang ibig mo sabihin ay, una munang alisin ang sarili bago husgahan yung iba. Tingnan muna ang sarili bago tumingin sa iba. Nagpapakita ito na ang taong ipokrito ay natatalo siya ng kanyang makasalanang likas. Okay? Tingnan nyo. Ang mahirap sa mga taong ipokrito ay hindi umaamin. Taas ang kamay ng umaamin. Mapalad ka, kapatid. Kasi ang umaamin, siya ang pinapatawad. Okay? So totoo lang, ito'y isang napakahirap aminin. Ito ang pinakamatinding labanan sa loob natin, mga kapatid. Ano po yung ibig sabihin ng tahilan at utroso at puwing? O ito, bigyan natin ng illustration. Yan. O ganyan ang mga taong ipokrito. Abay, ang laki-laki ng trosong nakatusok sa mata niya, ay gustong alisin yung kapirasong puwing ng kapwa. O paano ho ito? Ano po yung ibig pong sabihin yan? A large beam symbolizing the great sin or flaw that we have. Ayun. Yung pong truso, nandyan sa atin yan. Kaya truso ang ginamit, malaki, kasi may mga tao na hindi nakikita ang kanyang sariling kamalian at kapintasan, pero yung puwing, bakit puwing? Maliit. Ang nakikita yung mga maliliit na pagkakamali ng iba. Yung sarili niya na kasing laki ng troso, hindi niya nakikita. Di ako may sabi niyan. Ang Panginoon ang may sabi. Kasi ang ibig sabihin ng puwing, speck or splinter, a small particle representing the minor faults or weaknesses of others. O bato-bato sa langit. Palagay ko naman ay para invite nyo ako uli ay wala ditong ganon. Yung mga nanonood na lang. May ganon. So makikita ho natin dito, ito po ay realidad. Na merong mga taong grabe kung makapuna sa social media, ipapahiya yung isang kapatid. Nakalimutan na sa kanyang paraan ng pagpapahiya ay mas malaki pa sa troso ang nasa kanyang mukha. Kaya, yung punto ho rito, mga kapatid, madalas tayong sensitibo sa maliliit na pagkakamali ng ating kapatid. Parang maliit na puwing lamang yan. Huwag nating kalimutan tingnan ang ating mga sarili. Kaya ang tawag ng Panginoon ay ano? Mapagpaimbabaw. Ang ibig sabihin ay nagpapakita na hindi tunay na concern
kundi manghusga lamang at pagpapakita ng sarili na mas mabuti siya kaysa kanyang kapwa. Yan ho ang totoo. Ano ang prinsipyo na dapat po natin matutunan? Ayusin muna natin ang ating sarili bago tayo mamuna sa iba. Halimbawa, may nakita kang pagkakamali, isipin mo muna, tika, ako kaya? Ay isa sa man sa papahiyain mo siya o kaya magko-comment ka doon sa social media, magpo-post ka, sabi mo, ay, wag na lang, mas malaki pala ang pagkakamali ko. Di ba? Nakakatulong na mabuti. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Sino ang dapat mag-alis? Ito kasi ang isa sa problema. Kasi itong social media natin ngayon talagang napaka-dangerous nito. Kasi may mga tao ngayon na ang ministry niya, i-correct yung iba. Mali yan. Kaya kailangan dito tayo para baguhin yung tao niyan. Hindi po, totoo yun. Ang magbabago sa tao ay ang Panginoon. Hindi mo kayang baguhin ang kapwa mo tao. Ano ka, Diyos? Paalalahanan, oo. Pero yung ipipilit mo, bakit kasi kanyan? Mali kayo. Gusto mong ilagay sa kamay ang kapangyarihan para baguhin yun. Hindi. Ipag-pray. Ang mag-aalis lamang niyan, mga kapatid, ang magpapatawad sa ating mga kasalanan ay hindi yung kapwa-tao, kundi ang Diyos. Amen? Amen. Yun ang dapat natin itanaim sa ating isipan. Kapag ginawa natin ito, ang resulta, restoration, hindi condemnation. Kaya kapag ini-apply natin at ginagamit natin sa tama, hindi natin hahatulan yung kapwa. Ang mangyayari, restoration, papayuhan, marirestore ang kanyang mas tamang dapat na maging ugali. Ang realidad, mga kapatid, sa pamilya, iglesia, komunidad, madalas nating makita ang mali ng iba kaysa ating sarili. Kapag inuna natin, natingnan natin sarili, ang resulta, mga kapatid, isusuko natin ang ating buhay kay Kristo. Bakit? Makikita natin ating sarili na mas madumi kaysa sa iba. At pag nakita natin na tayo makasalanan kaysa sa iba, ano mangyayari? Saan tayo lalapit? Hindi sa ating kapwa, sa Panginoon. Amen? So, punta tayo dito sa pangalawa. Ano pang ibig sabihin? Nung ang ating Panginoon kasama ng mga alagad, Marcos 10:35 hanggang 37. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karanganan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ambisyon, mga kapatid. May request po ako. Pwede bang pagdating sa langit, sa kabila ako. Sa kabila naman yung kapatid ko. Sabi niyan. Ito po ay ambisyon, mga kapatid. Babalikan natin ang struggle ng Apostol Pablo, mga kapatid. Ito ay kasalanan na tumitira sa atin. Ang tawag po rito, mga kapatid, ay pride. Yan. Hindi ho yan masarap. Masarap lang yan kung sa pagkain. Ang sabi ng aklat ng Kawikaan, 11:2 at 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mataas na diwa ay bago ang pagkabuwal. So, ito po ang sinasabi ng 18. Kapag dumarating ang kapalaluan, dumarating din ang kahihiyan, ngunit ang karunungan ay nasa mga mapagpakumbaba. So ayon po rito sa talata, pinapakita dito, ang kabaliktaran ng pride ay ito yung humility o pagpapakumbaba na may dalang karunungan. Yung mga humble pala ay tinatawag na marurunong. So paano natin tatalunin ang ating pride or sarili natin? Ito yung pinakamalaking problema. Kailangan nating talunin yung ating sarili, mga kapatid. Samantala, kaya nga marami na ang lanlalamig sa panampalataya kasi nga maraming mga paraan. Hindi lahat ay tukso, kundi yung ating mga kahinaan na napakadali ho natin nakakagawa ng mga gawain na hindi naman yon ang dapat po nating gawin. Ang sabi po dito sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man, ito yung ating key-text, sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yung salitang deny himself, mga kapatid, ito na po yung ating nature. Kung ano yung gusto na ating laman, ng ating nature, kailangan natin pigilan. Kailangan natin i-deny. Yung sinabing deny himself, hindi yan,
Hindi ako si Brother Johnson. Sino ako? Ibig sabihin ay, huwag mong susundan yung kapritsyo mo. Huwag mong susundan kung ano yung ibinubulong ng pagiging makasalanan po natin. Sa talatang 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So kapag mahal na mahal natin ang ating sarili, hindi tayo papayag na maapi o makanti lamang kahit konti. Tama? Pag medyo nasagi ang ating pride, mga kapatid, ay napakahirap. So ang ganitong ugali, isa pala itong palatandaan na nasa panganib tayo. Kapag ka naramdaman mo sa sarili mo na ayaw mong naaapi, ayaw mong naaagrabyado, ibig sabihin, nasa panganib tayo. Meron tayong napakahigpit at malakas na kalaban. Wala doon. Nandito. Kaya nga, napakaganda ng title na ito. Kilala ko na ang kalaban ko. Sino? Ako. Huwag mo nang ituro yung iba. May mga pag-aaway at pag-misunderstanding na maliit na bagay dahil lamang apektado yung pride. Nasabi ng verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang taong kapalit ng kanyang buhay? Itong talatang ito ay naglalaman ng mataas na inaasam ng karamihan. Maging sikat, maging mayaman, maging kilala, at maging bantog sa buong mundo. Ang sabi ng Panginoon, walang kwenta lahat yan. Wala po yan. Lahat po yan ay basura lamang, ang sabi ni Apostol Pablo. Ang pagkakilala at pagpili sa mga mahalagang bagay tungkol sa Panginoon ang mahalaga. Meron akong isang sermon na tinatawag ay, ang title ay, Don't Speed Up But Slow Down. Yung mga marunong maglaro ng dama, merong tinatawag na perdigana. Alam ba sa Tagalog yon? Yung perdigana? Yung magpatalo ka. Pag nagpatalo ka, panalo ka. Dama yan, kailangan maubos yung iyong, ano ba tawag sa Tagalog ng bro? Yung pato. Kailangan maubos, maipaubos mo, ipakain mo ng pakain. Pag naipaubos mo, panalo ka. Sa buhay ng Kristiyano, ganun. Kung sino yung pinakamababa, kawawa, siyang panalo. Kung sino yung pinakamagaling at gustong maabot ang buong mundo, talo. Kaso, ang alam natin ay yung pangsanglibutang kompetisyon. Ang malakas, ang mayaman at kilala ay angat, mali, mga kapatid. Punta tayo dito sa understanding the nature of self. Tingnan ho natin. What is self? Ano ba yung ibig sabihin ng ating sarili? Galatia 5:17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ayan yon. So, flesh, ito po yung binabanggit natin kanina. It is our sinful desires, mga kapatid. Ang tinutukoy ay yung sarili at pangsariling pagnanasa o yung sarili nating kagustuhan. Marami tayong gustong gawin na hindi naman gusto ng Panginoon. Okay? Yung pride, ego, o independence from God. So ano po yung ibig sabihin? Ang mga taong may pride ay hindi na nila alam na meron sila nito. Totoo na yung taong ma-pride ay hindi siya aware na meron siya nito, mga kapatid. Madalas na totoo na ang taong mayabang ay hindi niya alam na mayabang siya, mga kapatid. Ano ang isa sa mapanganib na nakatagong pride sa loob natin? Sabi po dyan ay independence from God. Ano ang ibig sabihin nito? Pagiging hindi nakapidepende sa Diyos. Nakakatakot kasi i-contrast nito ay yung total dependence to God. Yung pride ay hindi kaya, hindi mo na kailangan ng Panginoon, kaya mo sa iyong sarili. Yun ang isang delikado. Kapag may narinig tayo na itinataas ang kanyang sarili sa harip na ang Diyos o si Kristo, ito ay isang pride na nakatago sa ating mga puso. Sabi po rito, yes, it's often true that a person who struggles with pride is not immediately aware of it. In fact, in the Bible, pride is seen as a deceptive sin, subtle, hidden, and often disguised as something good. Yan, nagtatago ito sa magandang ginagawa niya. Pero kaya niya ginawa kasi gustong purihin at parangalan siya ng tao. Kaya self-deceptive.
Sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama, sinong makakaalam? At last mga kapatid, the result of serving self. Ano po ang mangyayari kapag talagang sobrang minamahal natin ang ating sarili? Ay, una, broken fellowship with God. Bakit? Kapag nakasintro ang ating pagmamahal sa ating sarili, ang sabi po doon sa binasa natin kayo na ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kapag nakasentro tayo sa ating sarili, mga kapatid, masisira ng ating relasyon sa Diyos dahil ang nasa kautusan ay ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat, hindi yung ibigin natin ang ating sarili. Kasi yan ang nagiging pangunahing utos sa mga taong ma-pride. Pangalawa, ruined relationship. Nasisirang relasyon. Kasi ang mangyayari, dahil sa pride, lalayo na yan doon sa mga kapatiran o kahit na sa kanyang tunay na kapatid o kapamilya. Hindi mo mapapayuhan yung taong ma-pride. Hindi yan nakikinig ng payo. Kaya pagka pinayuhan kayo, pakinggan nyo. Kasi pagka hindi kayo nakinig, nako, pride nga yan. Dapat ganun mga kapatid. Pride and selfishness destroy one, family, friendship, and brethren in the church. Sumisira na rin sa relasyon. Una, pamilya. Pangalawa, mga kapatid. At hindi na rin masumpungan sa iglesia. Ang suma total na wala na sa Panginoon. Ano pa? Pag hindi mo mahal ang iyong kapatid, nangangahulugan, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi totoo na gusto mo magsulukan lang kasi mahal mo ang Diyos. Hindi totoo yun. Ang resulta at ebidensya na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang mga kapatid. Ganun yun. Yan ang katotohanan, hindi natin pwedeng pagbaliktarin. Yan po ang mga apektado. Ang utos ng ating Panginoon at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya ang ibig sabihin ng crucifying the flesh, yung pagpapako sa kanyang sarili. Yang sabi ng Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Ibig sabihin, ang nagpapatakbo na ng ating buhay ay hindi na tayo. Sinusunod natin, hindi na yung ating mga pansariling kapritsyo, kundi kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Meron tayong daily battle. Sabi ng Filipos, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang tanging tagumpay natin para maiwasan natin yung buhay na malayo sa Panginoon ay dumipindi tayo sa ating Panginoon. Siya ang nagpapalakas sa atin. Ang sabi dito, 1:12 ng unang Timoteo, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y iniilagay sa paglilingkod sa Kanya. Juan 12:24, pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Kailangan mamatay yung ating datihang likas o pagkatao at mabubuhay tayo sa buhay na nakay Kristo. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay siyang magpakaroon ng buhay na walang hanggan. So, meron tayong tinatawag na paradox of the gospel. Ito yung tinatawag na paradox of the gospel. Losing your life is to find it. Ibig sabihin, huwag mong hangarin yung ating pasarili, i-deny mo, tanggihan mo, magkakaroon ka. Kasi kapag isinentro natin ang ating pagmamahal sa ating sarili, mawawalan tayo nito. Ang sikreto, dito tayo magtatapos. Ang sikreto, mga kapatid, tanda natin, nagsikreto. Tayo mga Seventh-day Adventists, napakaganda na meron tayong pag-aaral ng malalim tungkol sa salvation. Ito yung tinatawag na righteousness by faith. Magbabasa po ako ng mga quotation galing sa Spirit of Prophecy. May kinalaman sa righteousness by faith. Kung naririnig po ninyo yung lagi po natin sinabanggit, yung justification at sanctification o tinatawag nating imputed righteousness at imparted righteousness. Ito ang sikreto ng panalo mula sa ating sarili. Tingnan niyo po. Pungtanahan natin ito. Faith and Works, page 111. Sabi po dito, Christ's righteousness
is imputed to the believing sinner. And he is declared to be righteous before God because Christ has been made his righteousness. Ang katuwiran ni Kristo ay ano? Ibinibilang o ibinibihis sa makasalanang sumampalataya at siya ay idinideklarang matuwid. Kaya yung sa Tagalog, inaaring ganap, justification, ay yung taong hindi naman talagang ganap, pero itinuring ganap, inaring ganap, justified. Bakit na-justified ang makasalanan? Kasi sumampalataya siya, tinanggap niya si Kristo. Yung katuwiran na kay Kristo, isinuot niya. Ito po yung tinatawag na imputed righteousness. Ang taong makasalanan ay naging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Kaya Christ righteousness, walang kahit anong katiting na bahagi ang tao dito. Sa salvation, mga kapatid, ang teaching ng Seventh-day Adventist ay wala ho tayong ambag sa kaligtasan. Doon sa part ng justification, we can only receive it. Wala kang ambag dito. Kailangan mo lang ito tanggapin. At yung pagtanggap natin na yon ay hindi natin part yon. Wala pong anuman. Tingnan nyo po. Ang sabi po rito, when we lay hold of Christ by faith, our works do not merit anything for us. Salvation is a free gift, but good works are the fruit of faith. Yung ating pagiging masunurin sa kautusan, mga kapatid, huwag niyong iisipin na ambag natin yan. Ang gift of salvation ay yung ginawa ni Kristo sa cross. Wala tayong dinagdag doon. Tinanggap natin siya ng buo. Marami kasing maling theology ngayon. Ito po isang danger sa church ngayon. Merong bumabangon po kasi at marami pong mga preacher na nagtuturo na meron tayong part ng salvation. Hindi ho natin doktrina yan. Sabi mismo ni Ellen White, ang sabi niya, our works do not merit anything for us. Salvation is a free gift. Paano naging free kung mayroon tayong ambag? Bakit ko dinidiin ito? Kasi yung likas natin na pagiging makasalanan, hindi natin pagtatrabahuhan para ma-overcome natin yung kasalanan. Hindi natin ito hiningi, Panginoon, tulungan mo ako, magtatrabaho ako para magtagumpay ako sa kasalanan. Hindi, ang gagawin mo lang ay manghahawakan ka sa Panginoon, tatanggapin mo siya, ibibihis sa iyo yung katuwiran. At yung katuwiran na yan, mga kapatid, na nasa atin na ibinigay na sa atin, yan yung sanctification or imparted righteousness. Tingnan niyo po ang sinasabi ho rito. Imparted righteousness refers to the righteousness that Christ works in us through the Holy Spirit after we are justified. So, tinanggap natin si Kristo, yung ating pagiging makasalanan, binihisan ng katuwiran ni Kristo, nasa atin na si Kristo, ang nagtatrabaho pa rin sa atin, si Kristo. Kaya kahit na sanctification, ang magtatrabaho nito si Kristo, pag hindi mo ito tinanggap, kapatid, pag hindi natin ito tinanggap at sabihin natin, hindi ako ang nagtatrabaho, pride, kalaban natin, hindi nawawala. Kailangan tanggapin natin na yung nagtatrabaho o gumagawa, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, not I, but Christ. Sa sanctification, yung kinalalagyan natin ngayon, huwag niyong iasa sa inyong sarili ang paggawa ng mabuti. Nakadepende pa rin tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung tinatawag na sanctification or imparted righteousness refers to the righteousness that Christ works in us through the Holy Spirit. At dahil doon, we will be justified. Ang sanctification or imparted righteousness, it is a lifelong process where God transforms our character, making us more like Christ. Unlike imputed righteousness, which is instant. Yung imputed, instant. Bakit? Tinanggap mo si Kristo. Hinayaan mo siya na siyang mamuhay sa'yo. Binihisan ka, instant yon. Pero yung imparted sanctification, lifelong process. Mananatiling, nakikipagbaka tayo hanggang dumating yung glorification. Yung sinful nature, hindi nawawala. That's why, kailangan natin si Kristo. Nakuha nyo? Hindi nawawala. Yung sinful nature, yung likas natin,
Kahit na close of probation na nanatili siya, mawawala lamang yan kapag ang ating katawan ay naging glorified body. Yan yung tinatawag nating glorification. So, kung lifelong process ito, ibig sabihin, ngayon, nakikipagbaka tayo. Para magpagtagumpayan natin, hayaan natin gumawa si Kristo sa buhay natin. Yan ang solusyon. Yung magiging dahilan yan, magtatagumpay tayo sa kasalanan. Ang sabi po dito, imparted righteousness is progressive. As we grow in holiness through obedience and faith, it is not the basis of our salvation. Take note mga kapatid, it is not the basis for our salvation, but it is the evidence of true faith and a changed life. Yung pagsunod natin, hindi ho yan root of salvation, but fruit of salvation. Tandaan na po natin mga kapatid ha, yung ginagawa mo ngayon, pagiging mas tapat, pagiging masunurin, idaan natin doon sa tama. Ginagawa natin yan dahil mahal natin ang Panginoon. Magiging matagumpay tayo. Kaya, justification, imputed righteousness. Christ's righteousness is credited to us when we accept Him. Sanctification, imparted righteousness. Christ's righteousness change us as we grow in faith. At ang huling talata, mga kapatid, huling dalawang talata na gusto kong basahin. Sabi ni Apostol Pablo, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Nakita nyo? Para mapagtagumpayan natin yung pagnanasa ng laman. Kasi marami talaga tayong gusto na hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kailangan yung inyong justification, gumawa si Kristo mula sa labas. Tinanggap natin si Kristo, nasa atin na siya. Siya ngayon yung nagwo-work. Huwag natin siyang kukontrahin. Huwag natin siyang kukontrahin kung ano yung alam nating mabuti. Kasi si Pablo, ganun yung una eh. Pero bandang huli, sabi niya, we can do all things to Christ who is strengthened me. Ibig sabihin, siya ang nagpapalakas sa ating mga kahinaan. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Mapapagtagumpayan lamang natin ang laban na ito. Sino nga yung kalaban natin? Tayo. Tandaan nyo yan ha? I have met the enemy and it is me. Tayo yun. Tayo mismo. Siguro, pag nailagay natin sa ating isip yan, mababawasan yung ating pagiging palaaway, mareklamo. Kasi marirealize natin, naku, kailangan kong pagtagumpayan ito. Tandaan niyo po, ang sikreto, sabi ng ating kinikilalang propetisa, imputed righteousness, natanggap natin ito nang tayo sumampalataya, imparted righteousness, sanctification, gumagawa ang ating Panginoon sa atin. Hayaan natin na sa pamagitan ng Holy Spirit ay maisagawa ng Panginoon ang kanyang papel ng patuloy na pagliligtas sa atin. Huwag natin isipin na tayo ay merong sariling lakas para magtagumpay sa kasalanan. Mga kapatid, wala tayong magagawa. Ang mga mensaheng ito nawa ay maiwan sa ating puso't isip, magsilbing inspirasyon upang tayong lahat ay bandang huli walang maiiwan sa lupang ito pagka nahayag ng ating Panginoon. Yan ang aking dalangin at happy Sabbath po sa ating lahat.